okay for school? Huh? Like this? Ooh, that looks like a monkey, not so. Hmm? When you do like this, it looks like what? Like a monkey. Monkey. Sit properly. My blood. Sorry. My blood. You'll be fine. There's no blood. I already put medicine last night. I put medicine last night? Wow. Someone has a good back. So I put medicine last Mom, I night. love this pineapple. I want to I told you it's sweet. Take some more. Delicious. Maybe 2 more? Okay. Maybe 5. I have more But not too egg. much. Put 2 more. And then if you want more, you can add. I have more egg. Please. Please. Eat your greens too. 1, 2. Wow. I'll do 2 first and then you can add. There's no problem to add. What's important is you can finish. Okay. What's important is you can finish. So you do slowly lang. Dahan-dahan lang. Ha? What's pineapple in Tagalog? Piña. Piña. Who likes Tree. piña? That means tree. No, piña means pineapple. And water is Pancha. tubig. Too big. And busog ako means? Busog na? Yeah, busog. Busog na means what? Full. Pabi knows his language na, no? Chico, busog na means what? Full. Okay. Finish your rice, Chico, and your pineapple. Full? Excuse me? Mom, to wife is it? Excuse me? That's okay. Saying excuse me is fine. No, it's not. He has to say excuse me, not excuse me. That one is not nice. That's what. But when you say excuse me, that's okay. For you're saying not nice one. Excuse me? How should you say it? X. Is yet Excuse in me. form too. Hmm? That's better. A lot better. The garbage. We have to mop our house because it's dusty. The trash. Sit down, sit down. You're not done with food. Push and back. Like that. Very good. Put some force. Be strong. Then the rest of the floor, please. Thank you. Right, left, right, left, right, left, right, left, Slowly. right, left, right, left, right. Push the mop down on the floor. Push the mop down on the floor so it's clean. Right. Left, right, left, right, left, right, left, right. Very good. It's like playing right, left, right, left. Yeah, right, right,
Does it look clean to you? Yeah. Right. Does it smell clean? Right. Good job. Right. Left. Hmm. Right. Let me see. Wow, very clean. Right. Wow. Tinapon ni Calby yung diaper ni Mayumi. Nasaan na siya? Siya daw mag-mop dito sa kwarto ng lola niya. Left, right, left, right. Start from the inside there by the closet. Start from the inside there. Guys, may bisita tayo ngayon. Si Mayumi, pretty. Palingkura ko jagang. Hello! Nakadress si Mayumi. Ipadress ni Ate Buji. With a headband. Kasi namali kami ng schedule. Akala namin today ang vaccine. Wala palang vaccine today. Wednesday pala daw. Sorry, Mayumi. Okay lang, Mama. Nakalabas naman ako ng bahay. Nakapasyal naman ako sa tindahan ko. Ay, sana all. Tindahan mo to, nak? Mayumi. You touch the Mayumi logo para maswerte tayo today. Dali. Hawakan mo itong logo ng Mayumi, nak, para magbenta tayo today, nak, para may benta bago mag-live. Baby. Yay! Tapad, good siya gang sa iya. Wow, Mayumi. Look. Wow! Hello! Thank you, Tita Uji. Sana may benta tayo today. Sana may benta si Mayumi today. Ay, wala ka nag-ano-anigang, oh. Tita Uji is... si nanay naglibot, ana ba? Kami sa Mayumi Thailand Closet, guys. Happy Monday nga pala. Welcome once again sa ating YouTube channel. Good morning, everyone. Sana po buhay na buhay ang mga kalag at kaluluwa at mga espiritu natin ngayon dahil Monday is a key day for everyone. Dahil araw po ng kaligayahan. Kaligayahan araw-araw. Araw ng benta-benta, syempre sa Lunes. At andito tayo ngayon sa table ni Miss Giselle. Nakiupo ako dito. Dahil si Miss Giselle ay nandun sa kabilang gilid. Nag-ano ka, Miss Giselle? Balista. Bayarin. Akala ko busy si Miss Giselle sa ang dami-daming customer, bayaring pala. Okay, so andito tayo ngayon, guys. So pupo muna ako ng konti habang hindi pa ako naka-live. Pero magla-live ako in 15 minutes. Kasi importante pa din na mag-live tayo. Ayan, shoutout nga pala sa ate ko na nagpagawa ng mga sticker. Sinama niya na rin yung Mayumi Thailand Closet. Kaya lahat ng gamit namin dito, merong sticker na Mayumi Beauty Within. Diba? Ang ganda ng aming tagline. Ibig sabihin, ang kagandahan ay nasa kalooban. Oh! Hindi nasa panglabas na kaanyuan. Tama ba, Mayumi? Tama! Meron din ako dito, guys. Binili ko to sa SNR. Shout out SNR Davao. Tamarind paste. Wala lang. Feeling ko lang masarap siyang sausawan ng lechon manok. Ayan. Naka-paste na siya na sampalok. Tingnan natin. 80% sampalok eh. May tubig, citric acid, may sodium. Hindi ko nga alam ano ibig sabihin yan. Consume before April 2026. 2 taon pa. Tamang-tama. And ano pa ba? Ang dami kong coins nakita, So, magla-live tayo ng konti, guys. So, ayan ang itsura ng ating shop. Update. Hindi ko kayo natsikahan ng aming pagpunta sa bukid. Hindi kami nagkaroon ng closure. Nakita nyo sa video na in-upload namin. We stayed there for 4 days. Dati, guys, akala ko ang tagal na ng 3 araw, 4 na araw, 2 araw sa bukid kasi wala naman masyadong ginagawa doon. Pero later on, sobrang relaxing niya na yung 4 days parang hindi na namin naramdaman. So, nung nagsabi yung ate ko na Thursday, we are going to the mountain, sabi ko, sama talaga kami, sama ko yung mga anak ko. And, I saw a lot of improvement sa mga bata. Nakita nyo naman, guys. May nag-comment nga pala doon, Madam, nakikinig yung mga bata, no? Compared sa ibang mga bata sa mga panahon na to, medyo, parang, meron pa talagang
may disiplina pang natitira. Well, of course, shout out natin sa mga tumutulong sa akin sa pagpapalaki ng mga anak ko. Kapag wala ako nagtatrabaho, andyan si Ate Buji, andyan si Auntie Christine, ang main guardian ng mga bata for 5 years. Magpa 5 years na si Auntie sa akin, o magsi 6 years na ata. So, of course, we are trying to discipline. Mahirap, guys, no? Kasi kunyari ako, nanay, hindi ko lang alam pero kahit anong stricto ako sa mga anak ko, mas nakikinig talaga yan sila kay Auntie. Kasi parang hindi sila takot sa akin. Hindi ko lang alam kung ako lang ba yung nanay. Yung mga nanay dyan, comment naman kayo. Na kahit feeling nyo sobrang stricto nyo na, nagmamam guilt na kayo. Pero minsan tinatawanan lang tayo ng mga anak natin. So anyway, it was a big improvement for Chico and Kulot. Kasi, I do remember the first time na pumunta kami ng Bukid, guys. One night lang kami doon. Pero sobrang na-overwhelm yung mga bata. Na-overwhelm sila dahil wala silang nakitang gagawin, hindi nila alam paano mag-behave sa bukid, takot na takot sila sa paglalakad at pagbaba dun sa may bundok. Pero if you can see the videos I uploaded for the last 3 days, Calby has been amazing. Ayaw niya nang magpahawak, guys. And mas naging komportable na siya sa pag-iikot dun sa bahay ng ate ko, sa labas, sa garden, sa taniman, kahit sa pag-akyat dun sa may avocado plantation at pagbaba ulit doon sa may kubo, hindi na po siya nagpapahawak. Marunong na siyang maglakad at magbalanse. Si Chico naman, dahan-dahan din. Dati talagang binibitbit namin si Chico, pero ngayon, dun na lang sa medyo masyadong mahirap. Tapos, merong mga times na talagang natumba si Chico, guys, at namumo. Hindi ko alam sa Tagalog yung namumo. Nasubsob, ayun. Nasubsob si Chico ng ilang beses. May mga times na hindi ko dala yung phone ko. Tapos naglalakad kami. Nasubsob siya, guys, ng ilang beses. Natumba siya ng ilang beses. Pero, in the end, sobra silang nag-enjoy kahit madumi. So, it has been a very productive and relaxing long weekend for us. Masaya ako at natututo yung mga bata sa buhay bukid. Natuwa nga ako kasi nung nag-impake na kami, sabi ni Calby, "Mom, we're not going home yet. I like to stay here." Nag-enjoy siya doon, nag-enjoy siya sa duyan-duyan, nag-enjoy siya sa weather. So ako din naman, pero we have to come back kasi meron tayong negosyo na dapat asikasohin. Ayun. So maraming salamat po once again. Hindi ako magsasawang magpasalamat sa inyo sa laging pagsuporta sa tindahan namin, sa Mayumi Thailand Closet, at sa mga nagpapadala ng mga pakonti-konti. Masyadong generous yung puso. Maraming salamat. Sa mga hindi po nagkukuha ng mga sukli nila, ayan, shout out din sa inyo. Malaking panglamon. Pang-ulam po namin dito sa Mayumi Thailand Closet. Again, baka may magalit na naman dyan, may mga hater, may mga bashers, ayan. Guys, hindi po kami humihingi ha. May mga customer kami na hindi na po nila kinukuha yung sukli nila or pinapasobrahan nila ng konti, sinasabi para sa mga bata, pang Yakult ni Chico, pang donut ni Calby, mga ganon-ganon. Maraming salamat po. You don't have to, but we appreciate your generosity and your thoughtfulness. Ayan. Thank you. Much love po galing sa amin. Ayan. So, magda-live na tayo, guys. Chika bells na lang tayo later. Dumating na palang aking Shopee. Yahoo! Nabudol na naman ako sa Shopee, guys. Pero, yung nabudol sa akin ay para sa mga kulot ko. Ako po ay bumili ng ice drop or popsicle molder. Dahil nung pumunta kami sa Davao, bumili po ako ng ng prutas na frozen, strawberry at saka mga mixed berries. Kasi gusto ni Kulot mag-experiment yung word na gamit niya. Experiment na nakikita niya is paggawa ng popsicle. So, eto maganda. Ayoko kasi yung silicone, guys, kasi medyo siya ba, hindi siya steady. So, yung pinili ko is etong parang plastic mold. Maliit lang siya. Pasalamat tayo sa Shopee. May mga murang option. Ayan. Oh, so eto siya. Meron na siyang kasaling popsicle holder. Bali, dito lang nila ilalagay and then tatakpan. Ilalagay yung kanyang stick. Pag ready na, tatanggalin and then meron na silang homemade popsicle. Okay, very good. Tamang-tama. Bumili na lang ako ng 5 para isang shipping na lang.
At saka, etong isa ay surpresa ko sa kanila mamaya. Wait lang. Tingnan natin kung nakapasa. Exciting. Guys, bakit ko to binili? Nung si Kuya Kahil ay 2 years old pa lang hanggang nag 7 years old siya, nahiligan niya magbasa kami ng libro. Yun yung bonding namin. And eto yung story na naging paborito talaga naming dalawa. Alam niyo yung feeling na parang nung nanood tayo ng Frozen, akala natin magugustuhan ng anak natin. Pero it turned out na nagustuhan ng mga bata plus nagustuhan din ng mga adults. So that's how I felt when I had this thing for Kahil before. And then I remembered, binuksan ko siya and then nagustuhan ni Chico tsaka ni Kulot. Pinanood ko sa kanila yung story. So, hindi ko alam, hinanap ko yung aklat niya sa mga bookstore, hindi ko makita. So ngayon, nag-try ako sa Shopee. Parang nag-ano na ako ba na, why not? Try natin sa Shopee, baka meron. And it turned out na meron nga sila. Ayun, sobrang saya ko guys, nung nakita ko itong libro sa Shopee. At parang 3 piraso na lang yata natira sa seller. So, ayan, tuwa ako. So, ito yung story ng The Gruffalo. Hindi ko lang alam kung may mga parents na nanonood na familiar sa inyo tong story na to. Pero this is, for me, is a very good story kasi talagang nag-i-imagine yung mga anak ko habang binabasa ko to sa kanila or habang kinikwento ko sa kanila to. Kasi I remember the first time I told them this story, ako lang yung nag-narrate. Kasi naalala ko pa yung story, ilang beses ko itong kwento kay Kahil before. And then I realized, uy tama, meron palang mga short videos or audiobook nito sa YouTube. So pinanood ko sa kanila no mga 3rd time, 4th time na. Gustong gusto ni Calvi at ni Chico. So hinanap ko yung aklat and finally I have it here. The Gruffalo and The Gruffalo's Child. Parang series siya. So there's a really nice moral lesson sa mga aklat na to. Plus it really, alam niyo yun, parang nag-i-imagine talaga sila. Nakikita ko sila habang kinikwentuhan ko sila. Talagang natutulala si Calvi at si Chico kasi siguro talaga nai-imagine nila yung storya. So if you want to try this book guys, you can check this out online muna. And then try nyo sa Shopee kung meron pa ha. Hindi siya ganun kaganda na kopya katulad nung nabili ko kay Kahil before, but it works. What I like about the books na pinipili ko kay Chico tsaka kay Kulot is dapat mas malaki yung picture kesa sa words. Kasi pag mas marami yung words, for me as nanay, overwhelming siya. At overwhelming para sa mga anak ko. So, minimake sure ko na mas malaki yung mga pictures niya and then very interesting yung kanyang illustration bago ko binibili yung aklat. So, eto. Ang ganda ng story nito guys. Promise ko sa inyo talaga. Nag-enjoy ako dito para sa mga anak ko. And then, itong Gruffalo's Child, another series niya na meron din siyang moral lesson. At the same time, cute. Ang cute ng storya. Kaya tuwang-tuwa ako at ngayon finally nandito na. Sobrang excited ni Calvi at ni Chico nang sinabi ko sa kanila na may bago silang librong darating. So mamaya, i-film natin para makita ninyo kung ano yung reaction nila pag nakita nila to. Ako sa inyo dahil bago kami mananghalian ay gusto ko munang sagutin yung tanong ng ating viewer. Sabi niya, bakit daw hindi ko pinapakita na nag-uusap yung mga tatay at yung mga anak ko? Ayun ang tanong niya. So, very good question. Number 1, bakit gusto mong makita? Bakit gusto mo pang makita? Gikwentuhan na gani kita, hindi ka pa din satisfied. Okay guys, eto ha. Ang tatay ko ng mga anak ko ay hindi po connected sa cellphone ko. Okay? To be honest with you, I blocked him in everything. In my social media, hindi niya po ako makontak sa kahit saan. Hindi po kami friends sa lahat ng klaseng social media sa mundo. Okay? Pero hindi ko po siya binabawalan. Ang cellphone po na tinatawagan ng tatay ng mga anak ko para makausap sila ay ang cellphone ni Auntie Christine. Which for me ay wala pong problema. Ayan. Kung bakit hindi ko pinapakita sa inyo yun, ay bakit ko pa ipapakita? Okay? Ang mahalaga doon at ang point ko doon ay nag-uusap po yung mga anak ko at yung tatay nila. May mga panahon, hindi naman palagi, no? May mga panahon lang. At hindi din ganun ka-often. So, my point there is, hindi ko po binabawalan. At, nag-uusap sila, lalong-lalo na si Calvi kasi si Calvi ang palasalita talaga.
And alam naman ni auntie, no, na hindi ko binabawalan na tumawag sa kanya. O hindi ko binabawalan na makipag-usap yung mga anak ko sa tatay nila. Mahalaga lang sa akin ay ang mga bata ay nandito kasama ko. Yun lang muna. The rest, okay lang. As long as wala naman pong sinasabing hindi maganda or walang mga bagay na pinag-uusapan na hindi maganda. Yun lang naman. So far, so good. Pag nag-uusap naman sila, kinikwento naman sa akin ng mga bata na nag-uusap sila ng tatay nila o nakausap nila yung half-brothers nila na si Kuya Ali at Kuya Nasri, pero malimit lang din. Siguro dahil busy na din sila sa pag-aaral. Everyday merong pasok. Ayun. Pero may one time na nag-usap sila at nagtanong sa akin si Calby kung kailan daw kami babalik ng Africa. Dahil hindi ko alam kung tanong ba yun ng anak ko talaga or pinapatanong ng tatay. Pero kapag nagtatanong si Calby ng ganon, sinasabihan ko lang siya ng soon. Sinasagot ko lang siya ng soon. Kasi hindi ko rin naman alam kung kailan. At para hindi naman natin masabi na walang kasagutan sa bata kasi nagtanong naman ng maayos yung anak ko, sinasagot ko lang siya na hindi pa sigurado or soon kasi may pasok ka pa, mag-aaral ka pa, remember mo na enroll ka na, and then naaalala ng anak ko na, uy, na-enroll na pala ako, meron na akong PE uniform, meron na akong uniform, na-excite siya ulit. So, nawawala ulit yung focus dun sa pag-iisip niya kung kailan siya babalik ng Africa. Ayun. So, yun lang. Hindi ko man pinapakita sa inyo yon, hayaan na natin yung part na yon, pero nag-uusap po sila ng tatay nila. As long as maayos naman yung usapan, wala namang mga feeling ko pangit na topic or feeling ko hindi safe na topic para sa mga anak ko, all is good, all is well. Ayun. So, sana nasagot ko yung katanungan mo at sana nasatisfy ikaw. Ayan. At, manananghalian na kami in a bit dahil ngayon po ay alas 11 na. So, nag-aantay na lang kami ng aming pagkain and then, trabaho ulit after lunch. Tatapusin na lang natin yung episode na to dito, guys. Of course. Pero mamaya, magkikita-kita kits kami ng mga kapatid ko, ni Madam Sheena at saka ni Madam Ten Gibbs. At tingnan natin kung saan na naman ang aming tambayan mamaya kasi meron kaming ginawa at meron kaming in-schedule. Pero matatawa kayo, guys. So, chichika ko sa inyo mamaya. Abangan nyo na lang sa next episode. Again, maraming salamat po. At kung hindi pa kayo nakapag-like, subscribe at press ng bell button, please gawin nyo na po. Paggabi natawa ako kasi ichika ko lang sa inyo bago magbabay. Naggaya si Miss Madam Ten Gibbs na tawag nito, Palawan, El Nido, Palawan. Eh ngayon, pag check niya ng El Nido, Palawan, guys, yung pinapakita sa amin ay pang bilyonaryo. Pang milyonaryo na mga lugar sa El Nido. Kung may mga subscriber kami dyan sa El Nido, Palawan na may kubo, baka meron kayong parentang kubo dyan. Mag-message naman kayo or mag-comment kayo sa baba. Kasi yun lang pong kubo ang ma-afford ko. Pero si Madam Ten Gibbs ay tumitingin-tingin na sa mga hotel sa El Nido, Palawan at parang hindi ko po talaga afford, hindi ko po talaga kakayanin. Ayan, kaya tingnan natin kung meron tayong mga pang DIY, mga budget episode. I believe yun yung next natin na target. Dahil hindi pa rin ako nakapunta dyan, guys, at alam ko isa yan sa mga pinagmamalaki nating mga Pilipino, pinagmamalaki natin dito sa Pilipinas, at syempre gustong-gusto kong ibahagi sa inyo yan. So pag nakapasyal tayo dyan, mapabudget man o mapasalim pusa man tayo sa plano ni Madam Ten Gibbs, tingnan natin. Sabi ko kasi kay Madam Ten Gibbs, huwag mo kong isama dyan sa mga mahal kasi ayokong may utang. Pagod na ako sa pagbayad. Ay nako, guys. Anyway, watch out, and once again, we'll see you on the next episode. Much love from Princess Giga!